kasabong, ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Sabong Pinas! Alright! Ayun mga kasabong, magkakasama na naman tayo. Bullshit! Kamusta na kayo dyan? Ayos naman? Ha? Oh yan, buti naman, maayos naman. At dahil ako maayos din naman dito. Kahit pa paano mga kasabong, maraming salamat sa mga nag-i-inquire po sa atin, sa lahat ng mga nag-a-acquire po sa atin, lahat ng mga buyers po natin. Kung nakikita po natin sa fanpage, yung mga followers po natin doon, nakikita po nila kung sino yung mga nag-a-avail po ng ating mga materyales, ng ating mga battery stag. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga gusto pong mag-acquire, ayan, start na po tayo. Pwede na po tayo mag-release ng mga brood stag, yung mga battery stag. Katatali pa lang po, pero pwede na po natin yan pilihan dahil maayos naman po yan. So yun mga ano ba yan? So yun mga kasabong, madaming naglili, parang hindi natin maintindihan. Mga kasabong, yung content po natin is isang magandang kwento, isang magandang content dahil alam ko marami tayong matutulungan. Dahil mga kasabong, wag po natin na-expect na all about sa talagang pag-aalaga ng manok, mga pag-uusapan natin is about sa buhay natin personal, buhay natin sa pagpapabuhay ng mga manok, di ba? Kung paano diskarte sa pag-aalaga, kung paano diskarte para magkaroon ng marami pong saklaw. Ang Sabong Pinas na pwede natin pag-usapan mga kasabong tulad ng pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin mga kasabong is may isang nag-chat po sa akin. Nag-chat po sa akin na nag-send po siya ng concern niya sa buhay niya. Sa buhay niya ng pagmamanok mga kasabong, ito makakatulong din po ito sa atin. Kaya lang, hindi ko siya nakasagot dahil nung time na yun, sabi ko, bro, mamaya kita sasagutin, liligo lang ako. Hanggang sa dumating yung time na sa sobrang dami po na nating obligasyon sa mga buyers, sa mga player po natin, dun sa mga kasabong online po natin. Ayan, hindi ko na po siya nabalikan. Kaya naisip ko na maganda naman yung katanungan niya, yung katanungan niya, isagutin ko po dito na lang po sa content dahil alam ko mga kasabong marami din na katulad niya yung pinagdadaanan. Hindi ko po sasabihin sa kanya na gagawin kong content yung senior niya po sa akin at hindi ko rin po babanggitin kung ano po yung pangalan niya. Syempre, respect naman po sa kanya na ganun po yung naging diskarte niya. Ang dami kong kinikwento, ang dami, umpisahan na natin. O, ganito yon. So yun mga kasabong, ang concern niya is ganito. So nag-resign na siya. Dati siyang call center agent. Ngayon, call center agent, meron na siyang sariling pamilya, which is kaanak lang nung asawa niya. Yung baby niya, nakita ko sa wall niya, tinignan ko mga kasabong. Tapos, dati siyang call center agent na nag-resign siya dahil sobrang toxic niya sa trabaho, sobrang napapagod siya sa trabaho. Sinabi niya sa akin na hindi siya masaya sa pagiging call center agent, which is, ang pinasok niya at ang nag-focus siya dito sa pagmamanok mga kasabong. Ito yung naging senaryo. Ang naging senaryo mga kasabong is short siya sa source of income. Hindi niya naisip, siguro hindi ko na masyado nakakwentuhan siya pero hindi niya naisip na ganito pala, mas malaki pala yung kinikitain ko sa call center kaysa dito sa pagmamanok. Hindi pa siya handa, hindi pa siya totally handa. Bigla na lang siyang hindi naging masaya talaga doon sa call center. Mas pinili niya ng na hindi niya naisip na bitin yung kikitain niya sa pagmamanok kumpara dun sa pagko-call center agent. Dumating sa point na gusto na siyang iwanan nung asawa niya dahil kulang kasi pag lalaki tayo, gusto natin, kailangan talaga at dapat talaga na tayo yung provider Diba? Tayo yung kumbaga sa magmamanok is financer. Tayo dapat yung mga nagpi-finance na lahat. Ngayon, hindi niya masuportahan. Dumating sa point na pinaghahanap na siya ng asawa niya. Na pinag-aawayan na niya yung pagmamanok. Pinag-aawayan na nila yung pagmamanok. Dahil wala siya ma-provide Di ba? Kaya ito lang yung naging sistema ng buhay niya. Na ano ba daw talaga ang dapat niyang gawin. Ito, sana pare mapanood mo to. Dahil hindi ko talaga i-message ka para panoorin to. Sinabi mo naman sa akin na ikaw ay subscribers ko. Kaya, ayan, pag-usapan natin dito. Yun mga kasabong, ako kasi, nung ako ay nagtatrabaho bilang El Gama Penumbra, which is, nag-i-exist pa naman po yung El Gama Penumbra, pinipitik-pitik na ako na nagmamanok na po ako. So yung excess na gastos ko sa El Gama Penumbra, ginagamit ko para magput ako ng konting business para sa pagmamanok. Na pag dumating yung time na lahat naman mga kasabong ng artista nga nalalaos. Yung artista na sikat na sikat, pag dumating yung ganitong epidemya, wala silang pagkakakitaan. Di ba mga kasabong, ganun din po yung sistema na nangyari dapat sa'yo is
habang ikinagtatrabaho, ganun talaga. Kailangan mo mapagod. Kasi hindi ka na naman binata eh. Meron ng kailangan ng oras mo. Yung metro ng oras mo, kailangan kada oras kumikita ka. Para hindi yan para sa sarili mo, para sa'yo. Dapat ang ginawa mo, para sa akin ha, nung ikaw ay nasa call center agent, is nag-iipon ka. Nag-iipon ka ng balang ipuputok mo pag dumating yung time na wala, na gusto mo nang iwanan kung saan yung trabaho na hindi ka masaya. Which is sa pagmamanok, masaya talaga yan eh. Di ba? Masaya talaga yan. Hipo ng manok, laban ng manok, bitaw ng manok. Paano kung wala ka nang ma-provide sa sarili mo? Di ba? Paano kung wala ka nang ma-provide sa anak mo? Di ba? Saan mo kukunin yan? Lalo pa ngayon. Di ba? Lalo pa ngayon, walang laban. Walang masyadong namimili sa mga ganun sistema ng style ng pagmamanok. Kaya, mga kasabong, mahirap talaga eh. Mahirap talaga yung naging senaryo ng buhay mo na which is magtatrabaho ka ng alas 8, out ka ng alas 5 ng madaling araw, tapos pagka gising mo, let's say, magigising ka dahil gutom ka na, hindi ka naman natulog ng ano eh. Alangan kasi yung oras talaga pag panggabi. Magigising ka niyan mga alas 10 ng umaga. So pag nagising ka ng alas 10 ng umaga, punta ka sa manukan, magre-relax ka, gabi papasok ka na naman, toxic ka, mapapagod ka, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero mga kasabong, para lang sa pamilya mo, pagtsatsagaan mo dapat yung trabaho mo para maiput mo yung gusto mong manukan. Di ba mga kasabong, hindi ko naman po sinabi na mag-resign ka pag hindi ka masaya. Pero pagka ikaw ay merong kailangan suportahan na anak mo, asawa mo, pamilya mo, kailangan mong gampanan yung pagiging padre di pamilya mo. Hindi magkakaparehas ang buhay, pare. Hindi magkakaparehas ang senaryo ng buhay. 'Di ba sabi ko nga sa'yo, itong naput ko na manukan na to is walang madali. Hindi natin pinag-usapan lahat na naging struggle ko. 'Di ba? Ang naging pinag-usapan lang po natin nung shinare ko nung nakaraan is yung kung paano yung mga success na nangyari sa buhay ko. Pero yung mga struggle na napagdaanan ko, pagkukwentuhan po natin yan, baka maiyak ka. Dahil kailangan po talaga natin na maging matatag sa buhay. Kaya pare, sana mapanood mo to. Kung ikaw ay natanggap bilang call center, ibig sabihin, di ba, gumagana kung ano mang meron dyan sa isip mo. Nararatel ka lang eh, natataranta ka lang eh. Di ba? Wag mong pasukin kagad yung pagmamanok. Wag kang mag full time sa pagmamanok pag hindi mo talaga sa ulo pa yung sistema nito. Pag pinasok mo agad to, mga kasabong, mahihirapan ka. Dahil bukod sa mahirap mag-alaga, magastos yung pag-aalaga. Pero once na makuha mo kung paano yung formula, kung paano magbenta, kung paano mag-alaga, kung paano magbuhay, walang perfecto dyan, pero at least nababaybay mo yan. At dumating ka na sa point na marunong ka na magbenta, nagtitiwala na sa'yo, dumadating na yung time na marami nang sumusuporta sa'yo, marami nang naniniwala sa'yo, ayan na ang umpisa ng journey mo sa pagmamanok. Pero kung ikaw ay nag-resign para lang masabi mong masaya ka sa sarili mo, ang pamilya mo ba masaya? Siyempre hindi. Di ba? Kailangan mo pang may patunayan sa kanila na kumikita ka dyan, na may papatunayan sa kanila na may sumusuporta sa'yo dyan, bago ka din siyempre nila suportahan. Siyempre, di ba? Siyempre mga kasabong, hindi naman lagi tayong bawat iisipin natin bilang asawa ay suportado ng ating magiging asawa eh. Di ba? Ng ating asawa eh. Kailangan po mga kasabong, bilang sa sarili mo, may patunayan ka muna. Kasi hindi naman nila hilig yan eh. Hilig mo lang yan eh. Di ba? Paano kung hindi mo na ma-provide talaga yung pangangailangan ng anak mo, ng asawa mo? Sisilipin na niyan kung ano yung pinagkakaabalahan mo ba talaga. Kikita ba tayo dyan? Ano ba talaga dyan? Lahat ng sistema ng pamumuhay bilang may asawa, pagtatalunan nyo yan. Di ba? Yun pa kayang hindi mo ma-provide yung kailangan nila. Di ba? Mga kasabong sinasabi, alam naman po natin na malaki po talaga yung kita sa pagmamanok. Dahil mabenta mo yung 5,000, puhunan mo lang dyan 1,500, sagad na kasama na tao dyan. Di ba? Paano kung hindi, wala pa yung bentahan tulad ngayong pandemic, di ba? Kaya dapat talagang hindi ka man maging masaya sa trabaho mo, pero kailangan mong magtrabaho para ma-provide sa pamilya mo, ma-provide yung gusto mong mangyari, ma-provide yung pinaplano mo, 'di ba? Kasi kung talagang magi-start ka nang wala kang puhunan, nang wala kang lakas ng loob at nagbabase ka lang sa kung anong naiisip mo na negativities, hindi talaga magtutuloy kung ano man yung gusto mo mangyari. Pero mga kasabong, gusto kasi natin lagi shortcut sa buhay eh.
Kaya gusto natin, ay si ganito, kaya ko din yun, dapat ganito din yun. 'Di ba? Minsan talaga mga kasabong, hindi nangyayari kung ano man. Akala natin pala talaga mangyayari kung ano man yung nasa sa isip natin. 'Di ba? Tapos pag hindi nangyari, isipin natin failure na tayo. 'Di ba? Hindi yun. Wala akong sinasabing tapos na yung lahat. Nag-uumpisa pa lang, pare. 'Di ba? Nag-uumpisa pa lang. Ganyan talaga, nakakapagod talaga. 'Di ba? Na nag-resign ka, tapos pinasok mo tong ganito, hindi nag-work, magtatrabaho na lang ulit ako, iiwanan mo na kung saan ka masaya. Hindi po ganoon. Pagka nagtrabaho ka, mag-ipon ka. 'Di ba? Mag-ipon ka, tiisin mo yung mga bagay na hindi bilhin na hindi mo naman talaga kailangan. 'Di ba? Para masunod mo yung future na mangyayari sa buhay mo. Once na dumating yung time na ikaw ay makapag-put na din, nakapag-start ka na, nakakapag-establish ka na, ayan na, mag-uumpisa na yung journey mo sa ganito. Hirap talaga, mahirap talaga, walang madali. 'Di ba? Hindi naman tayo pinanganak na mayaman eh. 'Di ba? Pero once na makuha mo talaga yung konting minimithi mo, another pangarap na naman tayo, 'di ba? Kaya ikaw, pare, at dun sa mga viewers natin na may trabaho na gusto din magkaroon ng sarili nilang manukan, mag-ipon tayo ng pangbala natin para ipuputok natin pag dumating yung time na handa na ako. Let's say meron tayong 500,000. O sige, let's say meron tayong 100,000. Di ba? Meron tayong 100,000. Sige, ibukod mo lang yung 50,000 para sa pamilya mo. Di ba? 50,000 para sa pamilya mo, unti-unti. Pero may trabaho ka. Tapos yung 50,000, put ka nito. Di ba? Wag mong pagsabay-sabayin. Wag mong push dito, push diyan, di ba? Ganun yung nangyari sa iyo eh. Nag-resign ka dahil isinugal mo dito. Nag-resign ka na parang dumating yung point na napapagod ka na sa trabaho mo, di ba? Tapos gusto mo lang na doon ka masaya. Eh paano naman yung pamilya mo? Hindi natin mabibigay yung obligasyon natin bilang ama. Di ba? Kaya habang baby pa lang yung baby mo, ayan yung blessings mo, gawin mo yang inspirasyon tulad ko. Di ba? Ako meron na akong munene, di ba? Tapos lalabas na yung baby ko, yung isa pang baby ko. Kaya dumadating sa point na wala na akong patumangga, deal, connect, kung ano man pagkakakitaan, basta legal, basta parehas, di ba? Para lang ma-sustain, ma-continue ko yung aking gustong mangyari, yung ma-provide ko yung mga gusto nila. Yun po yung gusto kong ibahagi sa iyo. Okay lang mapagod, basta mabigay natin yung mga pangangailangan ng pamilya natin at mabigay mo sa sarili mo yung pangangailangan ng sarili mo. 'Di ba? Wala naman tayong kasiyahan kundi ito lang eh. 'Di ba? Pero pag wala to at wala pa rin tayong ma-provide sa sarili natin, sa sarili natin pamilya, ano pang sense natin? Ano pang saysay natin, 'di ba? Ano pang silbi natin sa mundo? Yun lang yun, kasabong. Yun lang yun, mga kasabong. Kaya kung ikaw ay may trabaho ngayon, gusto mo mag-farm, hindi pa naman tapos ang buhay. Diba? Hindi pa naman hindi pa naman doon natatapos eh. Diba? Pag ikaw lumaglag, okay lang yan. Wala namang usapan na walang ulitan. Di ulitan. Trabaho ulit ako. Pagkatrabaho ko, hatiin ko, bigay ko doon sa gusto kong mangyari. Pag hindi ulit nag-work, okay lang. Ulit na naman. O, diba? Achievement pa rin yan. Bawat challenges, natututo tayo. Kaya alam ko, pare, natuto ka dyan. Mag-message ka lang. Pasensya ka na kung hindi ko nasagot kagad, pero at least ginawan ko ng content. Hindi ko nababanggitin ang pangalan mo, alam mo kung sino ka. Diba? Kaya sana lang dumating yung time. Sana lang talaga dumating yung time, makapunta ka dito sa farm, sa manukan ko, para makapagbigay ako sa'yo ng advice personally. Diba, mga kasabong? At ikaw, pare, at sa inyo mga viewers, kung gusto nyo rin talaga na maging masaya sa buhay pagmamanok, pagtiyagaan po natin. Wala pong madaling buhay. Wala pong madali sa buhay. Lahat po yan pinagdadaanan. Lahat po yan may process. Diba? Kaya kung tayo ay nangangarap, huwag mong patayin yung nag-aalab mong puso sa kung anong gusto mong marating sa buhay mo. Mangyayari yan. Maniwala ka lang. At maniwala ka lang. Diba? So yun, mga kasabong, maraming salamat sa mga ganun na katanungan, dahil hindi lang po tayo nagkukwentuhan para lang magbumuhay ng manok, para lang bumuhay ng sisiw, para lang bumuhay ng mga inahin, ng mga bumuhay ng mga nakatali.
Di ba mga kasabong, bumuhay din ang sarili nating pamilya. Yung pag-uusapan po natin mga kasabong, yung pinag-uusapan po natin. Malawak po ang saklaw ng Sabong Pinas. Kaya hindi po tayo madamot sa idea, hindi po tayo madamot sa mga advices. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta mga kasabong. At kung hindi man po natin pinag-usapan yung usapang pagmamanok, at least, di ba? Kung hindi man direkta sa'yo, at least, tinamaan ka. So yun mga kasabong, maraming salamat po at kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas! Let's go! Kita-kits yo!